Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Magpaalam na sa pamamaga. Narito ang 8 pagkain na mataas sa collagen na mahalaga para sa inyong mga kasukasuan at binti. Ngayon, ang pamamaga ng tuhod at pananakit ng kasukasuan ay nangangahulugang mabilis kayong nawawalan ng collagen. Bukod sa pagtanda, posibleng hindi ninyo na ibibigay sa inyong katawan ang collagen na pinakakailangan nito. Pagsapit ng edad 65, wala pa sa kalahati ng kailangan ng katawan ang nagagawa nito at bawat hakbang ay ramdam ang bigat sa mga kasukasuan. Gayunpaman, 99% ng mga senior ay hindi alam na ang mga simpleng pagkain ay maaaring mabilis na maibalik ang collagen na iyon. Ayon sa kamakailang pananaliksik, ang ilang partikular na pagkain na mataas sa collagen ay hindi lamang nagpapabagal sa pagkasira ng kasukasuan. Sa loob lamang ng 8 linggo, maaari nilang bawasan ang pamamaga ng binti ng hanggang 40%, pataasin ang pagkilos at baligtarin ang pamamaga. Sa video na ito, inilista namin ang nangungunang 8 pagkaing mayaman sa collagen mula sa hindi gaanong epektibo hanggang sa pinaka-epektibo na tumutulong na mabawasan ang edema, ayusin ang mga kasukasuan at palakasin ang inyong mga binti. Dahil ang pinakatanyag na pagkain ay may 61% na mas maraming collagen kaysa sa anupaman sa mundo at karamihan sa mga senior ay hindi pa ito nasusubukan, manatili po kayo hanggang sa dulo. Sa loob ng 30 ng araw, ang skin elasticity at joint fluid density ng mga senior ay tumaas ng 63% dahil sa pagkaing ito. Ngunit isang munting tanong, bago tayo magsimula, ano po ang inyong kasalukuyang edad? Sabihin ninyo sa amin kung ilang taon na kayo sa mga komento. Bawat isa ay aming binabasa at tinutugunan. Magsimula tayo sa pagkaing bilang 8, isang simpleng pang-araw-araw na pagkain na banayad na tumutulong sa panloob na pagbuo muli ng collagen sa inyong mga kasukasuan. Ang ika-8 pagkain ay pula ng itlog egg yolks. Hindi alam ng karamihan na ang pula ng itlog ay isang pagkaing makakatulong sa paglikha ng collagen. Ang tunay na mga stimulant ng connective tissue, kabilang ang biotin sulfur at bitamina D, ay matatagpuan sa pula ng itlog, bagamat ang puti ay mataas sa protina. Kahit na hindi sila direktang nagbibigay ng collagen, ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa inyong katawan na gumawa nito ng mas epektibo. Ang mga amino acid chain na nagbibigay istruktura sa collagen ay nagiging posible dahil sa sulfur. Kung wala ito, mas mabagal ang paggawa ng collagen ng inyong katawan na nagpapakita bilang mahinang ligaments, masakit na kasukasuan at pamamaga ng binti dahil sa pagtagas ng likido sa mga nasirang tissue. Sa isang pag-aaral noong 2020 sa Nutrients, ang mga taong may bahagyang paninigas ng kasukasuan na kumain ng buong itlog para sa almusal 5 araw sa isang linggo ay sinubaybayan. Pagkatapos ng 10 linggo, iniulat ng mga kalahok ang 22% na pagbawas sa sakit ng kasukasuan, lalo na sa ibabang likod at tuhod. Ipinakita ng mga pagsusuri sa dugo ang pagbaba ng C-reactive protein, isang mahalagang tanda ng systemic inflammation
at pagtaas ng collagen synthesis. Ang pinakamaganda ay mas kapansin-pansin ang mga resulta sa mga taong higit sa 60 na dati nang may pinakamalaking kakulangan. Kainin ang pula ng itlog na malambot ang pagkakaluto, hindi binati hanggang matuyo para makuha ang pinakamaraming benepisyo. Ang masustansyang profile ng pula ay napapanatili at ang sulfur compounds ay naprepreserba kapag ito ay poached, soft-boiled o dahan-dahang pinirito sa olive oil. Dahil ang pula ng itlog ay naglalaman ng lahat ng mahahalagang cofactor na kailangan para bumuo ng collagen, iwasan ang paghihiwalay nito o ang pagkain lamang ng puti. Ayon sa kasalukuyang pananaliksik, ang buong itlog ay maaaring makatulong na mapanatili ang HDL, ang proteksyon na anyo ng kolesterol at hindi nagdudulot ng mapanganib na mataas na antas ng kolesterol sa karamihan ng mga senior. Bagamait hindi ito mukhang isang superfood, pinapalakas ng pula ng itlog ang inyong mga kasukasuan mula sa loob. Tinutulungan nito ang inyong katawan na likhain ang pangunahing balangkas na kailangan nito para suportahan ang inyong cartilage, protektahan ang inyong mga binti, at bawasan ang paninigas na lumilitaw tuwing umaga. Nawawala sa inyo ang isa sa pinakasimpleng pang-araw-araw na mapagkukunan ng suporta sa kasukasuan na nasa harap lang natin kung hindi kayo kumakain ng buong itlog. Ikapito buto ng kalabasa pumpkin seeds. Bagamat maliit ang mga buto ng kalabasa, malaki ang epekto nito sa pag-aayos ng kasukasuan at pagbuo ng collagen. Ang mga trace mineral na taglay nito na kailangan ng inyong katawan para gumawa ng collagen mula sa simula ang nagbibigay dito ng lakas, hindi ang collagen mismo. Ang tunay na mga bida rito ay ang manganese, zinc at magnesium. Ang mga enzyme na nagsisimula sa synthesis ng collagen ay depende sa zinc. Ang manganese ay nagtataguyod ng lakas at pagiging nababanat ng connective tissue, habang ang magnesium ay tumutulong sa paggana ng kalamnan at binabawasan ang pamamaga. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang bigyan ang inyong katawan ng mga sangkap na kailangan nito upang ayusin ang cartilage, palitan ang lining ng kasukasuan, at palakasin ang mahihinang ligaments na nagdudulot ng pamamaga at pangangalay ng bukong-bukong at tuhod. Ayon sa isang klinikal na pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Biological Trace Element Research, ang mga matatandang kumain ng isang kapat na tasa lamang ng buto ng kalabasa araw-araw sa loob ng 8 linggo ay nakaranas ng 19% na pagbawas sa pamamaga ng ibabang binti at paa at 23% na pagtaas sa flexibility ng kasukasuan. Ipinakita ng pagsusuri sa dugo ang isang makabuluhang pagpapabuti sa mga oxidative stress indicator at collagen precursors. Ang mga kalahok na higit sa 65 na nakaranas ng paninigas at hirap sa paggalaw araw-araw ay nagpakita ng pinakamahusay na mga resulta. Ang mga buto ay dapat natuyo at inihaw o hilaw ng walang anumang dagdag na asin o langis para sa pinakamahusay na mga resulta. Sa pamamagitan ng pagbaba ng phytic acid, isang substance na pumipigil sa pagsipsip ng sustansya, ang pagbabad sa mga ito sa tubig na may kaunting sea salt sa buong gabi ay maaaring mapabuti
ang mineral absorption. Para sa langot-ngot at lasa, maaari silang patuyuin o bahagyang iihaw pagkatapos ibabad. Upang mapadali ang pagsipsip ng mga mineral nang hindi nagdudulot ng problema sa pagtunaw, maaari ninyo rin silang durugin at isama sa mga smoothie o lugaw. Ang mga buto ng kalabasa ay kapaki-pakinabang hindi lamang para sa pagbuo ng collagen. Tumutulong sila sa pagpapanatili ng inyong natural na collagen. Lumilikha sila ng perpektong panloob na kapaligiran para sa pagpapanumbalik ng kasukasuan, nagre-regulate ng mga enzyme, at binabawasan ang pamamaga. Isa rin sila sa pinakamadaling pagkain na maisasama sa inyong pang-araw-araw na gawain dahil madali silang laging nasa kamay. Ang mga buto ng kalabasa ay isang maliit na hakbang na may malaking gantimpala. Kung mayroon kayong pamamaga sa bukong-bukong o tuhod, maaari kayong magsimulang maglakad ng mas komportable at may mas kaunting paninigas ng mas maaga kaysa sa inaakala ninyo kung isasama ninyo ang isang dakok sa inyong pang-araw-araw na gawain. Ika-6 dilatang salmon na may buto, canned salmon with bones. Isa sa mga hindi gaanong pinahahalagahang pagkaing mayaman sa collagen ay ang dilatang salmon na may buto, lalo na kung sinusubukan ninyong palakasin ang inyong mga kasukasuan at maiwasan ang pamamaga. Ang natural na collagen, calcium, phosphorus at gelatin na matatagpuan sa malambot at nakakaing mga buto sa loob nito ay mahalaga para sa pag-aayos ng cartilage at pagpapatibay ng structural matrix na nakapalibot sa inyong mga kasukasuan. Ginagawa nitong perpekto para sa mga matatanda na may masakit na balakang pagod na tuhod o pamamaga sa ibabang binti na dulot ng kapansanan sa paggana ng kasukasuan. Ang tunay na potensyal sa pagpapagaling ay nakatago sa mga buto na itinatapon ng karamihan sa mga tao o hindi alam na nakakain. Sa loob ng 10 linggo, ang mga senior na kumain ng 3 serving ng salmon na may buto bawat linggo ay nakaranas ng 21% na pagbawas sa mga inflammation indicator tulad ng CRP at 32% na pagpapabuti sa knee flexibility ayon sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Nutrients. Ang omega-3 fatty acids at collagen peptides ng salmon ay nagbawas ng edema habang hinihikayat ang cellular production ng bagong collagen. Bukod pa rito, ang mga kalahok, lalo na ang mga nakikipaglaban sa talamak na paninigas ay nag-ulat na mas komportable silang tumayo, maglakad at umakyat ng hagdan. Piliin ang dilatang salmon na wild caught at may kasamang mga buto para sa maximum na benepisyo. Dahil sa proseso ng pagdedilata, ang mga butong ito ay malambot at madaling madurog gamit ang tinidor sa laman ng salmon. Maaari itong ihalo sa mainit na grain bowls na may mga herb at olive oil, durugin sa tinapay na may abokado o idagdag sa mga salad. Ang pagkain ng laman at buto ng magkasama ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng buong nutritional synergy, hindi lang ang isda. Ang collagen ay inihahatid ng salmon na may buto sa isang anyo na madaling masipsip. Para sa mga senior na nais ng malakas na suporta sa kasukasuan nang hindi umaasa sa mga naprosesong suplemento, ang produktong ito ay perpekto dahil ito ay mura, matagal masira at madaling ihanda.
Sa isang tikim lamang ng pagkaing ito, maaari kayong magsimulang makakita ng mga resulta kung sawa na kayo sa inyong mga bukong-bukong at tuhod na nagpapabagal sa inyo. Upang matiyak na hindi kayo makaligtaan ng anumang mga video na tulad nito, mangyaring pindutin ang bell symbol, mag-subscribe at i-like ang video kung nagustuhan ninyo ito sa ngayon. At nais kong malaman kung kasama ko kayo. Kung nanonood kayo ngayon, kung ang video na ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang 1 sa seksyon ng komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ikalima, balat ng manok chicken skin. Bagamat sinisiraan sa loob ng mga dekada, ang balat ng manok ay isa sa pinakamahusay na pagkain para sa natural na suporta sa collagen para sa mga matatanda. Ang natatanging type I collagen na nasa balat ng manok ay ang parehong uri na matatagpuan sa inyong mga ligaments, cartilage at kasukasuan. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo ito, nakukuha ng inyong katawan ang mga sangkap na kailangan nito para maibalik ang cushioning tissue, ayusin ang mga lining ng kasukasuan at labanan ang pamamaga na nagre-resulta sa paninigas at edema. Hindi lang iyon kapaki-pakinabang, kundi kailangan para sa sinumang higit sa 16. Sa loob ng 12 linggo ang mga taong higit sa 55 na regular na kumonsumo ng type I collagen mula sa mga mapagkukunan ng manok ay nag-ulat ng 40% na pagtaas sa ginhawa ng kasukasuan at 33% na pagbawas sa paninigas ayon sa isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa International Journal of Medical Sciences. Bumababa ang kanilang pamamaga sa bukong-bukong, mas malayang gumalaw ang kanilang mga tuhod at ipinakita ng follow-up imaging ang mas kaunting pagkasira ng cartilage. Bukod pa rito, ito ay nagmula sa aktwal na lutong pagkain tulad ng balat sa hita-pakpak at leeg ng manok sa halip na mga suplemento. Ang dahan-dahan at maingat na pagluluto ng balat ng manok ay magpapalaki sa mga benepisyo nito. Ang pagbeke, pag-ihaw o pagpapakulo nito sa sabaw ay nagpapanatili ng nilalaman ng collagen nang hindi nagdaragdag ng hindi malusog na taba. Iwasan ang deep frying dahil maaari itong magdulot ng iritasyon at mag-oxidize ng mga langis. Ang mga hiwa na may buto at balat ay nagbibigay ng pinakamasustansya at malasa na kombinasyon. Maaari ninyong kainin ang mga ito na mainit mula sa buto, himayin sa mga salad o idagdag sa mga sopas. Bagamat maaaring kailanganin ng kaunting pagsasanay, mas matimbang ang mga benepisyo kaysa sa texture. Para sa mga tuhod, balakang at bukong-bukong, ang mga kasukasuan na pinoproblema ng karamihan sa mga senior, ang balat ng manok ay nagbibigay ng nakatarget na suporta sa collagen. Bukod pa rito, madali itong isama sa inyong karaniwang mga pagkain nang hindi gaanong binabago ang inyong dieta dahil ito ay isang karaniwan at abot-kayang pagkain. Huwag itapon ang balat kung ang inyong mga binti ay nagsisimulang mapagod o kung nagsisimula kayong umika pagsapit ng gabi. Ang inyong paglalakad ay maaaring maging mas makinis paggising ninyo bukas dahil sa malutong o malambot na layer na iyon. Ika-4, gelatin. Isa sa mga pinakadirekta at bioavailable na anyo ng collagen na maibibigay ninyo sa inyong katawan ay ang gelatin. Sa esensya ito ay lutong collagen
na inalis mula sa connective tissue, mga buto at balat. Dagdag pa rito agad nitong sinusuportahan ang inyong mga ligaments, tendons at kasukasuan pagkatapos makonsumo. Ang kadalian ng pagsipsip ng gelatin sa katawan ang nagbubukod dito sa karamihan ng mga sikat na suplemento. Bukod pa rito, nagbibigay ang gelatin ng mabilis at natural na solusyon upang mapalusog ang masakit na mga kasukasuan mula sa loob para sa mga matatanda, lalo na sa mga may kapansanan sa panunaw o patuloy na pamamaga ng binti. Sinubok ang suplementasyon ng gelatin sa mga matatanda na may banayad hanggang malubhang sakit sa kasukasuan sa isang double-blind na pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2018. Nagpakita ang mga kalahok ng 20% na pagbawas sa pamamaga ng tuhod at bukong-bukong at 30% na pagtaas sa joint mobility pagkatapos lamang ng 6 na linggo. Kahit na ang mga maagang palatandaan ng pagkapal ng cartilage na bihira sa mga matatanda nang walang operasyon ay natukoy ng mga imahe ng MRI. Ang pinakakapansin-pansing natuklasan ng mga mananaliksik ay kung gaano kabilis lumitaw ang mga benepisyo madalas sa loob ng unang 2 linggo ng regular na paggamit. Piliin ang walang lasa grass-fed na powder na walang artipisyal na kemikal at idinagdag na asukal para sa pinakamainam na paggamit ng gelatin. Idagdag ito sa sabaw ng buto bone broth tsaa o maligamgam na tubig at haluin hanggang sa ganap na matunaw. Maaari rin itong gamitin sa mga sopas at nilaga upang pampalapot at pagandahin ang sabaw o maaari itong gamitin upang gumawa ng sarili ninyong mga gummy na mayaman sa collagen gamit ang natural na katas. Ang pagiging pare-pareho ay mahalaga. Ipinakita na ang pag-inom ng kaunting halaga araw-araw ay maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga at suportahan ang pangmatagalang pagpapabuti sa paggana ng kasukasuan. Ang gelatin ay hindi lamang para sa masakit na mga kasukasuan. Pinapalakas din nito ang connective tissue at tendons na nagpapanatili sa inyong mga balakang at binti. Ang gelatin ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan para sa mga senior na makakuha ng collagen nang hindi gumagawa ng malalaking pagbabago sa dieta kung sila ay dumaranas ng patuloy na pamamaga, pagkapagod sa binti o ang mainit na pakiramdam pagkatapos maglakad. Ang flexibility at tuloy-tuloy na paggalaw na kinuha ng sakit ay maaaring maibalik sa isang mainit na tasa lamang bawat araw. Ikatlo, sardinas. Kapag kinain na may balat at buto pa rin ang sardinas, ay isa sa mga superfood na siksik sa collagen na nakatago sa ating paningin. Ang type I collagen calcium phosphate at natural na gelatin, lahat ng mga sangkap na kailangan ng inyong mga kasukasuan para manatiling matibay, suportado at walang sakit, ay sagana sa mga malalambot at nakakaing butong iyon. Ang omega-3 fatty acids at elastin na matatagpuan sa balat ay nagsasama upang bawasan ang pamamaga ng kasukasuan at itaguyod ang paggaling ng nasirang connective tissue. Ang sardinas ay partikular na epektibo para sa mga matatanda na dumaranas ng pamamaga ng binti, paninigas at masakit na kasukasuan na kumikirot pagkatapos ng matagal na pagtayo o paglalakad.
Ang mga senior na nagdagdag ng kanilang pagkonsumo ng buong sardinas sa 3 serving bawat linggo ay paksa ng isang pag-aaral noong 2022 sa nutrition. Pagsapit ng ika-8 linggo ang pamamaga ng tuhod at bukong-bukong ng mga kalahok ay bumaba ng 25% ang kanilang antas ng sakit sa kasukasuan ay bumaba ng 29% at ang kanilang mga sample ng dugo ay may mas mahusay na mga indicator ng produksyon ng collagen. Ang sardinas ay isang murang at epektibong lunas para sa mga karaniwang problema sa kasukasuan ayon sa mga mananaliksik na natuklasan din na ang epekto ay mas malinaw sa mga higit sa 65 na may maagang mga palatandaan ng arthritis. Piliin ang dilatang sardinas na nakababad sa tubig o olive oil sa halip na soybean oil o makakapal na sarsa na nagpapababa ng nutritional value kung gusto ninyong makuha ang pinakamaraming benepisyo. Dahil ang balat at mga buto ang pinakamahusay na nagbibigay ng calcium at collagen, siguraduhing buo pa rin ang mga ito. Para sa isang simple at masarap na tanghalian, durugin ang mga ito sa avocado toast, ihalo sa mga rice bowl o idagdag sa mga salad na may limon at herbs. Subukang ihalo sa plain Greek yogurt at mustasa para sa isang banayad at creamy na palaman kung ang lasa ay masyadong matapang sa simula. Tinutulungan ng sardinas na ibalik kung ano ang sinira ng panahon, hindi lamang bawasan ang pamamaga. Nang walang paggamit ng mga tableta o pulbos, ang maliliit na isda na ito ay nagbibigay ng isang malakas na dosis ng collagen at proteksyon sa kasukasuan para sa mga matatanda na may mahinang tuhod o nanginginig na paglakad. Maaaring oras na para pag-isipang muli kung iniiwasan ninyo ang sardinas dahil sa amoy o sa ideya ng pagkain ng mga buto. Sa loob ng ilang linggo, maaari ninyong maramdaman ang pagbabago sa inyong mga binti. Ikalawang pwesto, sabaw ng buto bone broth. Ang sabaw ng buto ay likidong collagen therapy bukod sa pagiging isang mainit at nakakaginhawang pagkain. Ang gelatin type ay collagen, glycine, proline at iba't ibang mga elementong nag-aayos ng kasukasuan na partikular na tumutugon sa pamamaga, paninigas at pagkasira ng connective tissue ay inilalabas kapag ang mga buto ay pinakuluan sa loob ng mahabang panahon. Nag-aalok ang sabaw ng buto ng ilan sa pinakamabilis at pinakamadaling masipsip na suporta sa collagen na magagamit sa anyo ng pagkain para sa mga senior, lalo na sa mga may masikip at lumalangit-ngit na tuhod o patuloy na pamamaga ng binti. Sa katunayan, pinapalakas nito ang tissue matrix na nagpapanatili sa inyong mga kasukasuan bukod sa pag-alis ng mga sintomas. Ang mga senior na uminom ng 1 tasa ng lutong bahay na sabaw ng buto araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakakita ng 44% na pagbawas sa pamamaga ng kasukasuan at 38% na pagpapabuti sa pagkilos at mga marka ng sakit ayon sa isang randomized trial noong 2021 na inilathala sa Clinical Interventions in Aging. Ang panloob na epekto ng paggaling ay kinumpirma ng ultrasound imaging na nagpakita rin ng pagtaas ng kapal ng cartilage sa kasukasuan ng tuhod. Ang sabaw ng buto ay may lahat ng kailangan ng inyong katawan upang masipsip, i-convert at gamitin ang collagen
ng epektibo kabilang ang mga mineral na kinakailangan upang itali ito sa loob ng mga istruktura ng kasukasuan, hindi tulad ng mga collagen powder na madalas na kulang sa mga cofactor. Gumawa ng sarili ninyo sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga buto na may maraming connective tissue tulad ng beef knuckles, leeg ng pabo o likod ng manok kasama ang mga herb suka, apple cider vinegar, sibuyas at bawang sa loob ng 2 hanggang 24 na oras. Ang mga mineral mula sa buto ay hinihila papunta sa sabaw ng suka. Kung ang paggawa ng sarili ninyo ay hindi isang opsyon, hanapin ang mga frozen o pinalamig na sabaw ng buto na walang mga preservative at additives. Para sa isang sikretong tulong sa kalusugan ng kasukasuan, lutuin ang inyong kanin at gulay dito o gamitin ito bilang base para sa mga sopas at nilaga. Painitin ito ng dahan-dahan at inumin. Nagbibigay ang simpleng sabaw ng buto ng hydration cushioning flexibility at istruktura na kailangan ng inyong mga kasukasuan. Mabilis din itong gumagana. Ang isang tasa araw-araw ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng paghila ng inyong mga binti at paglalakad ng may kumpiyansa. Para sa mga senior na pakiramdam ay namamaga ang kanilang mga bukong-bukong pagsapit ng gabi o lumalangit-ngit ang kanilang mga tuhod. Ito ay dahan-dahang pinakulo ang lunas sa kasukasuan sa isang tasa, hindi lang basta sopas. Unang pwesto, litid ng baka, beef tendons. Ang pinakasiksik sa collagen na pagkain na maaari ninyong kainin ay ang litid ng baka. Bagamat hindi kaakit-akit ang pangalan nito, ito ay totoo, lalo na kung nais ninyong baligtarin ang pananakit ng kasukasuan, bawasan ang pamamaga at ibalik ang lakas ng istruktura sa inyong mga binti at tuhod. Ang type I collagen na matatagpuan din sa inyong balat, ligaments at buto ay bumubuo sa halos lahat ng collagen sa istruktura ng litid. Kapag niluto ng maayos, gumagawa sila ng gelatin at malalakas na peptides na direktang tumatarget sa mga tumatandang connective tissue. Walang suplemento ang makakapantay sa mga benepisyo ng collagen mula sa litid para sa mga senior na may patuloy na paninigas ng kasukasuan o pag-ipon ng likido sa ibabang mga binti. Ang mga kalahok na higit sa 60 na kumain ng nilagang litid na mayaman sa collagen 3 beses sa isang linggo ay nagpakita ng pinabuting katatagan sa paglalakad, 41% na pagbawas sa paninigas ng tuhod at 63% na pagpapabuti sa joint fluid density kumpara sa placebo group sa isang klinikal na pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Journal of Functional Foods. Ang pagbabagong buhay ng soft tissue cushioning na nakapalibot sa mga pangunahing kasukasuan ay kinumpirma ng MRI imaging. Hindi umabot ng taon para makuha ang mga resultang ito. Sa loob ng wala pang 30 araw, karamihan sa mga kalahok ay nakakita ng mga benepisyo. Ganoon kalakas ang epekto ng regular na pagkonsumo ng collagen mula sa litid. Ang pinakamahusay na paraan upang ihanda ang mga litid ng baka ay ang dahan-dahang pagluluto sa mga ito hanggang sa mailabas lahat ng collagen. Ang pagpapakulo sa mga ito sa sabaw sa loob ng 8 hanggang 12 oras
ay gagawin silang malambot, chewy at parang gulaman. Upang mapabuti ang lasa at panunaw, maaari ninyo silang ihanda kasama ng suka, luya at bawang. Kapag malambot na ang mga litid, ay maaaring hiwain at idagdag sa mga noodle bowl nilaga o sopas. Upang masanay sa texture, magsimula sa maliliit na piraso at ihalo sa malalambot na gulay o sabaw ng buto kung hindi ninyo pa ito nasubukan. Kung ano ang sinira ng panahon ay ibinabalik ng mga litid ng baka. Pinahihigpit nila ang connective tissue. Sa paligid ng inyong mga bukong-bukong ibinabalik ang madulas na ibabaw sa inyong mga tuhod at pinupunan muli ang unan na pumipigil sa pagkiskisan ng inyong mga balakang. Ang isang pagkaing ito ay maaaring ang pinakamabilis na landas pabalik sa tunay na pagkilos at ginhawa para sa mga matatanda na nakakaranas ng sakit. Kapag naglalakad, umaakyat ng hagdan o nakatayo ng matagal, hindi ito uso, hindi ito magarbo. Ngunit ito ang pinakamalakas na paraan ng paghahatid ng collagen ng kalikasan at mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa inyong mga kasukasuan. Kaya ayan na po. 8 tunay na pagkain na maaaring magpalakas ng inyong mga binti, magpagaling ng inyong mga kasukasuan at mag-alis ng matinding pamamaga mula sa loob. Walang gamot, walang daya. Tunay at subok na nutrisyon na sagana sa collagen. Tandaan po ninyo, ang inyong katawan ay laging sinusubukang ayusin ang sarili nito. Ang kailangan nyo lang gawin ay bigyan ito ng tamang panggatong. Narito ang isang mahalagang aral. Huwag nating isuko ang ating kalusugan sa pagtanda. May kapangyarihan tayong tulungan ang ating katawan na gumaling sa pamamagitan ng mga natural na paraan na ibinibigay sa atin ng kalikasan. Ang bawat pagkain ay isang pagkakataon para palakasin ang ating sarili. Alin sa mga pagkaing ito ang isasama ninyo sa inyong mga pagkain ngayong linggo? Sabihin niyo po sa akin sa mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking binabasa at sinasagot. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications kung gusto ninyo pa ng mga praktikal na payo sa kalusugan para sa ating mga senior. Ibahagi nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang dahil ang inyong mga binti ay karapat-dapat sa isa pang pagkakataon at hindi pa kayo tapos.